kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa sigabo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Dahil sa walang tigil na pagtatalo ni na Rudy at Aling Betchay, napilitan si Gabo na maghanap ng trabaho upang hindi na magpatuloy si Betchay sa pagtatrabaho sa beer house ni Paquito. Naniniwala ang lahat sa kanilang lugar na tiyak na maghihiganti si Django kay Gabo at gagamitin si Betchay. Kaya't hindi na nag-aksaya ng oras si Gabo at dumiretso kay Paps upang humingi ng trabaho. Sinabi ni Paps na posible naman, marami silang maibibigay na gawain. Ngunit ang tanong ay handa ba si Gabo? Dahil ang ilan sa mga trabahong iyon ay may kinalaman sa malalaking sindikato. Hindi tumanggi si Gabo dahil alam niyang kailangan nila ng pera ngayon. Pinag-isipan ni Tatang ang lahat at sinabi kay Gabo na bumalik na lamang sa ibang araw. Habang pauwi na si Gabo, isang ina at anak ang inatake ng ilang lalaki na kinuha ang kaunti nilang pera. Pinrotektahan sila ni Gabo at dinala ang sugatang babae sa ospital. Pagkatapos niyang masigurong ligtas ang mag-ina, bumalik siya sa gintuyang lupa. Doon, isa-isang nagiging balisa ang mga lalaki na nagdulot ng problema para sa lahat. Kaya't nag-report sila sa NLEA upang malaman ang katotohanan. Sinabi ng NLEA na hindi nila madaling masosolusyunan ang problema dahil maraming masasamang tao sa gintuyang lupa. Marahil daw ay bunga iyon ng kanilang sariling mga gawain. Gayunpaman, handa silang tumulong. Ngunit nagalit si Gabo sa mga salita ng pulis na para bang wala silang interes na tumulong, kaya't nagpasya si Gabo at ang kanyang grupo na sila na mismo ang maglutas ng problema. Samantala, labis na nabalisa si Sam at lumabas. Habang naglalakad, biglang sumulpot ang mga Zafra sa kanyang harapan. Hindi nag-atubili si Lucas at binaril si Sam. Tinamaan ang kanyang balikat. Agad na nagtago si Sam at nagulat. Sinabing hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ngunit sumigaw si Lucas. Ngayon matatapos na ang iyong buhay at hinding-hindi mo na muling makikita ang sikat ng araw. Agad na nakilala ni Samantha ang tinig at nakatiyak na ang mga Zafra na naman ang humahabol sa kanya. Dahil sa walang tigil na pagtatalo ni na Rudy at Aling Betchay, napilitan si Gabo na maghanap ng trabaho upang hindi na magpatuloy si Betchay sa pagtatrabaho sa beer house ni Paquito. Naniniwala ang lahat sa kanilang lugar na tiyak na maghihiganti si Django kay Gabo at gagamitin si Betchay. Kaya't hindi na nag-aksaya ng oras si Gabo at dumiretso kay Paps upang humingi ng trabaho. Sinabi ni Paps na posible naman, marami silang maibibigay na gawain. Ngunit ang tanong ay handa ba si Gabo? Dahil ang ilan sa mga trabahong iyon ay may kinalaman sa malalaking sindikato. Hindi tumanggi si Gabo dahil alam niyang kailangan nila ng pera ngayon. Pinag-isipan ni Tatang ang lahat at sinabi kay Gabo na bumalik na lamang sa ibang araw. Habang pauwi na si Gabo, isang ina at anak ang inatake ng ilang lalaki na kinuha ang kaunti nilang pera. Pinrotektahan sila ni Gabo at dinala ang sugatang babae sa ospital. Pagkatapos niyang masigurong ligtas ang mag-ina, bumalik siya sa gintuyang lupa. Doon, isa-isang nagiging balisa ang mga lalaki na nagdulot ng problema para sa lahat. Kaya't nag-report sila sa NLEA upang malaman ang katotohanan. Sinabi ng NLEA na hindi nila madaling masosolusyunan ang problema dahil maraming masasamang tao sa gintuyang lupa. Marahil daw ay bunga iyon ng kanilang sariling mga gawain.
Gayunpaman, handa silang tumulong. Ngunit nagalit si Gabo sa mga salita ng pulis na para bang wala silang interes na tumulong, kaya't nagpasya si Gabo at ang kanyang grupo na sila na mismo ang maglutas ng problema. Samantala, labis na nabalisa si Sam at lumabas. Habang naglalakad, biglang sumulpot ang mga Zafra sa kanyang harapan. Hindi nagatubili si Lucas at binaril si Sam, tinamaan ang kanyang balikat. Agad na nagtago si Sam at nagulat, sinabing hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ngunit sumigaw si Lucas, "Ngayon matatapos na ang iyong buhay at hinding-hindi mo na muling makikita ang sikat ng araw." Agad na nakilala ni Samantha ang tinig at nakatiyak na ang mga Zafra na naman ang humahabol sa kanya. Nang sabihin ni Ricardo na mas mabuti pang nawala na si Samantha, hindi kinaya ng puso ni Samantha ang sakit. Kaya't si Isabel, matapos kausapin ang kanyang anak, ay dumiretso kay Ricardo. Doon sila nagkaroon ng matinding pagtatalo at sinabi niyang hinding-hindi niya matatanggap na nagsalita si Ricardo ng ganoong mga salita. Paulit-ulit na hiniling ni Isabel na humingi ng tawad si Ricardo kay Samantha dahil labis na nasaktan ang kanilang anak. Ngunit matigas si Ricardo at sinabi niyang hindi niya babawiin ang kanyang mga sinabi. Ilang araw ang lumipas, pansamantalang sinuspinde si Samantha sa kanyang trabaho at napagtanto niyang mas lalo itong nagdulot ng problema dahil hindi na siya makakahingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan. Habang naglalakad, biglang inatake siya ni Lucas Zafra ng putok ng baril. Sumigaw si Lucas, "Ngayon matatapos na ang iyong buhay." Agad na umiwas si Samantha, ngunit napakarami ng mga kaaway, kaya't hindi niya lubos na naipagtanggol ang sarili at tinamaan siya ng bala. Sa sandaling iyon, si Gabo na galing kay Papsi ay napansin ang kaguluhan. Tiningnan niya ng mabuti at nakita si Samantha na duguan. Agad na napagtanto ni Gabo na si Samantha ang target ng mga umaatake. Kaya't walang pag-aalinlangan siyang sumugod at pinrotektahan si Samantha. Kinuha ni Gabo ang isa sa mga armas ni Samantha at nakipaglaban sa mga kaaway. Pagkatapos ay dinala siya sa ospital. Paglaon, umalis si Gabo. Nang tanungin ni Samantha ang kanyang pangalan, sinabi ni Gabo na ang pinakamahalaga ngayon ay ang kanyang paggaling. Binalaan ni Gabo na babalik muli ang mga kaaway, kaya't kinakailangan na i-report ito sa pulisya. Ngunit sinabi ni Samantha na hinding-hindi lalaban ang pulisya sa mga Zafra dahil kilalang sindikato sila. Magkapatid sina Victor at Lucas, kaya tiyak na babalik sila para maghiganti. Sinabi ni Samantha na sa ngayon kailangan muna niyang magpahinga. Nakatanggap ng balita sina Isabel at Ricardo na inatake si Samantha ng mga Zafra at nasugatan. Agad na nagmadali si Ricardo patungong ospital, ngunit pagdating niya ay wala na roon ang kanyang anak. Sa katunayan, dinukot na ng mga Zafra si Samantha at gagamitin siyang panakot upang palayain ng anak ni Mariano, si Victor Zafra. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Series Explained PH channel